Alright, magandang araw mga pare at welcome dito sa Paring RJ TV kung saan pinag-uusapan natin ang ating mga nangyayari sa ating lipunan at syempre walang iba kundi ang kasama nyo ngayon si Paring RJ. Syempre ay kamusta kayong lahat mga pare at sana po ay okay po kayo. Okay kayo dyan. Sana nakakaraos pa po tayo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Eto meron tayong mainit na balita mga pare dahil si Zaldico daw at si Romualdez maghaharap na. Saan maghaharap yan paring RJ? Diyan po daw sa Blue Ribbon. Naku po. Diyan daw sa Blue Ribbon at si Soto parang si Lacson parang medyo alam mo na parang unti-unti nang bumabaluktot o lumiliko. Naku po. Kasi noon ayaw niya nababanggit si si Romualdez Ngayon okay na lang at iimbitahan nga daw po si Romualdez at itong 18 Marines. Naku, ang tagal na namin gustong mangyari yan. Bakit ngayon lang? Ang weird no? Ang weird Pero wala tayong magawa. Ganyan talaga sila. Wala tayong magawa sa mga kalokohan nitong mga pare. At syempre, meron din tayong pag-uusapan. Tila parang si Cheese Escudero ang magiging sakripisyo na naman. Naku po. After ni Senator Bong Revilla na ipinakulong nila ngayon para maligtas si Romualdez sa nakikita natin parang si Senator Senator Cheese Escudero naman ang target nila ngayon. Walang hiya naman talaga. Pero bago tayo mag-umpisa, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-share at mag-likes po ng ating mga videos. Kung may time po kayo, please punta po kayo sa Blue app, Paring RJ. Dito po sa Red app, Paring RJ TV at syempre sa TikTok. Diyan sa TikTok, naka-live tayo sa TikTok ngayon, Paring RJ Banateros. Yun. Parang ang hina nung... Di ko alam, parang ang hina nung sounds. Anyway, umpisahan na natin to mga pare. Umpisahan na natin to para magkaalaman na. Okay, binabati ko nga pala yung ating mga taga-suporta sa iba't ibang dako ng Pilipinas at sa iba't ibang dako ng bansa. Maraming salamat sa pagsuporta nyo. Nood lang po kayo ha. Comment lang po kayo, binabasa ko po yan at minsan hindi ko na nire-replyan pero nababasa ko po lahat yan ha. Maraming salamat at umpisahan na natin to. Ito, ano ba yung sinasabi ni Lacson? Idadaan ni Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Ping Lacson sa privilege speech ang Chairman's Progress Report hinggil sa flood control scandal kapag nag-resume na ang sesyon ng Senado sa darating na May 4. Sigurado yan, Paliwanag ni Senator Lacson, magsisilbi itong daan para maipagpatuloy ang mga pagdinig sa issue ng flood control dahil hindi pa rin nakukumpleto ang kinakailangang pirma para maihain at ma-sponsor sa plenaryo ang partial committee report. Okay. Aniya, ilalahat sa Chairman's Progress Report ang mga natuklasan sa partial report kung saan nakapaloob ang mga ebidensyang nakalap sa mga pagdinig bilang attachments. Maglalaman din ito ng mga visual aid upang mas madaling maunawaan ng publiko ang ulat kapag iniharap na ito sa plenaryo. Sa kasalukuyan, 6 pa lang ang pirma ng partial committee report kung saan kulang pa ito ng 3 para makumpleto ang 9 na kailangang lagda. Gayunpaman sinabi ng senador na bukas pa rin siya sa posibilidad na may iba pa siyang kasamahan sa Senado na pipirma sa partial committee report upang maisulong ito sa plenaryo kung saan maaari itong talakayin, amyendahan at pagtibayin. Kaugnay nito na una nang inihayag ng Blue Ribbon Chairman na inihahanda na niya ang nasabing Chairman's Progress Report upang ibahagi rin sa Department of Justice at Office of the Ombudsman upang makatulong sa pagbuo ng mga kaso laban sa mga sangkot sa anomalyang nangyari. Bukod dito, nais din niyang muling imbitahan si dating House Speaker Martin Romualdez sa susunod na pagdinig ng komite at pagharapin sila ni dating Congressman Zaldico. Hoy, narinig nyo mga pare. Gusto daw pagharapin itong si Romualdez at si Zaldico. Pero pansin nyo mga pare, nung mga nakaraang panahon, hirap na hirap banggitin. Hirap na hirap banggitin ito ni Lacson, itong pangalan ni Romualdez, di ba? Hirap na hirap. Kung maiiwas nga dapat iiwas Pero nagtataka tayo this time, parang nababanggit niya na ano to? Ito ba yung paraan mo para makaikot ka na dahil alam mo na, 'di ba? Para makaiwas ka na doon sa issue na ituturo sa iyo kasi nung una, 'di ba? Ay bakit parang nililigtas mo ikaw ang nag-aabogado kay Romualdez? 'Di ba? Yun ang sinasabi at nakikita ng mga Pilipino na ba't parang ganito to si Lacson? Parang inaabogado si Romualdez. Parang nililigtas niya. Ngayon, gusto niya nang imbitahan at pagharapin si Romualdez
at si Zaldico. Pati na rin ito daw yung 18 na Marine, ex-Marine, 'di ba? Na noon parang ayaw niya talagang pansinin yung panawagan ng taong bayan na kailangan imbitahan mo tong Marines na to para malaman natin kung totoo ba yung sinasabi nila o hindi, pero biglang all of a sudden biglang okay na sa kanya. Ano to? Parang umiiwas ka na ba doon kasi nagkakabukingan na at hinahayaan mo na silang magkalaglagan, ganon? Nakinabang ka na? Tanong lang naman nakinabang ka na kaya bahala na kayo sa buhay ninyo? Hindi, tanong lang naman yan. Kasi dati ayaw niya di ba? Walang pumapansin. Hindi niya pinapansin tong 18 ex-Marines na to, yung mga Marino, di ba? Hindi niya pinapansin kahit ilang beses nagpa-interview, ilang beses nag-press con, ilang beses naglabas ng ebidensya, pinatawag na sa NBI, ayaw niya pa rin imbitahin. Pinabaliwala niya lang. Tapos this time, okay na sa kanya. Okay naman yan, walang problema yan. Pero parang ang weird lang, tsaka parang kakaiba na, uy, bakit biglang okay ka na Ikaw, Lacson malupit ka talaga, Lacson Pati na ang mga dating sundalo na nagsabing naghatid sila ng mga kickback sa iba't ibang personalidad. Paliwanag ng senador, mas makabubuti kung magharap ang mga nabanggit na personalidad. Matagal na naming gusto yan, yung sinasabi mo ngayon na ipaimbitahan yang mga yan. Imbitahan yang 18 Marines para magkaalaman kung ano ba yung sinasabi nila talaga. Imbitahan yung mga yan para malaman natin kung ano ba. Totoo ba yan? Totoo ba yung sinasabi nyo na naghatid kayo? Naghatid kayo sa mga senador, kay Tito Soto, kung si kani-kanino pa, kay Romualdez at sa presidente, pero parang babawi siya dito mga pare Babawi siya dito pag yung tuturo na daw sa presidente. Teka, ayusin ko lang ilaw ko Ganon, parang ang weird. Ayan. Tuloy. Upang luminaw ang mga detalyeng nailabas na may kaugnayan sa flood control projects issue. Samantala nang tanungin hinggil sa posibilidad na umabot kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ebidensya, iginiit ni Senator Lacson na susundan ng Blue Ribbon Panel ang ebidensya kahit pa humantong ito sa Pangulo. Sigurado ka dyan Ang pangit ng ilaw ko ngayon. Teka lang, ayusin ko lang ba't parang kang may hepa dito? Ay, Lacson, sigurado ka dyan sa sinasabi mo na kahit pumunta sa Pangulo kahit dumirekta sa Pangulo yan walang walang... Hindi, di ba? Hindi kasi nakakapagtaka to. Dati parang ayaw nilang na natuturo si Zaldico tapos yung Pangulo. Parang binabaraw nila kagad, parang hinaharang nila na hindi naman Pero ngayon, payag na siyang imbitahan yung 18, payag na siyang imbitahan yung tinatawag natin si Zaldico at si Romualdez, payag na siyang parang okay na sa kanya kung mapunta man sa Pangulo yan, talagang lalabanan namin yan. Iimbestigahan namin yan. Parang all of a sudden, nung una ayaw niya, biglang bumaliktad na okay lahat sa akin. Ano to, nag-uumpisan. Hindi, para kasing ang pakiramdam ko dito mga pare, parang nag-uumpisa na siyang kumambyo. Hindi nyo ba napansin? Parang kumakambyo na siya papunta, pakawala dyan sa mga nagtuturuan. Kasi nagtuturuan na Diba? Kung nagsalita na si Romualdez, nagsabi na si Romualdez kung sino-sino rin ang tinuro nitong Romualdez na to. Bandang huli, isipin nyo mga pare, bandang huli wala pa daw siyang kinalaman. Naniniwala kayo doon? Wala daw siyang kinalaman, hindi daw siya yung mastermind. How can I be the mastermind? Mga ganun pa Paano hindi ka na magiging mastermind? Lahat ng request ng mga kasamahan mo dyan sa camera, umu-okay ka o okay ka lang. Naalala nyo, may mga video na nagsasabi na ang pinakamagaling, si Luis Troto ang pinakamagaling na speaker sa House of Representatives, si Romualdez. Anak ng putya sip-sip. Tapos sino nga yung si Angara, naalala ko na, si Angara. 'Di ba? Sabi niya, Sir, Mr. Speaker, baka pwede pa madagdagan yung budget ng DepEd. Walang umuokay tapos sasabihin mo hindi ka mastermind. Anong kagaguhan yun? Tarantado ka ba?
Hindi na kasi tayo maluloko nito ni Romualdez, mga pare, mga kababayan. Hindi na tayo maluloko nito. Sa'yo talaga yan. Ikaw talaga yan. O kung hindi ka man mastermind, 'di ba sinabi mo na nga, ang nagagawa ng budget, ang nanggagaling ang budget diyan sa executive. So ibig sabihin, may tinuturo ka pa. 'Di ba? Tuloy natin 'to. Gayunman sa ngayon ay wala pa aniyang lumulutang na matibay na ebidensya na nag-uugnay sa Pangulo kung kasama nga ito sa mga tumanggap ng kickback dahil hindi naman ginawa ang salaysay sa ilalim ng oath o panunumpa. Paano ka makakakuha ng ebidensya? Hindi ka nga nag-iimbestiga. Ha? Puro nga kayo, puro nga kayo delay eh. O, di ba, delay na naman. O, kailan magre-resume sa May pa. Puro kayo delay. Tapos, paano daw ang Pangulo? Parang nililigtas niya pa yung dito eh, yung Pangulo eh, no? Parang si Romualdez, wala na yan. Kumanta na yan, nagsalita na yan. So, ang ko na lang dito, ang trabaho ko na lang dito, yung Pangulo na lang. Nice. Galing talaga nito ni Lacson. Jed Neresina, UNTV News and May sagot dyan si Attorney Sal Panelo. Pakinggan natin mga pare. Yung sagot ni Sal Panelo para supalpalin tong si Lacson. Ito. Paano? Mga nauna mong payag, inabsuelto mo si Martin. Di ba? Inabsuelto mo si Presidente. Marcos Jr., walang ebidensya. Paano ka magkakaroon ng ebidensya? Hindi ka pa nag-iimbestiga. Yun naman. Di ba? Sinasabi niya eh. Nung una kasi, di ba, binanggit ni Diskaya, nung mag-asawang Diskaya, binanggit ni Gutesa, at binanggit din itong 18 Marines. Maraming nagtuturo patungo kay Romualdez. Maraming nagtuturo patungo sa Presidente. Ngayon, sabi niya wala daw ebidensya na nagtuturo kay Romualdez at kay Bongbong Marcos. Paano magkakaroon ng ebidensya kung hindi ka naman nag-iimbestiga? Yun yung sinasabi ni Attorney Sal. Di ba? Paano nga naman magkakaroon ng ebidensya kung ikaw aabsuelto mo kagad na hindi ka pa naman nag-iimbestiga dun sa dalawang yun? Tapos ngayon, bigla kang sasabihin mo na okay na ako dyan. Imbestigahan natin yan. Ano to? Ha? Talaga to si Pinky eh. Puro kagaguhan Ayan eh. ang problema. Kaya, yung kantang, ayan ka na naman, Ayan ka hindi na ka naman. na natuto. Bagay sa'yo yan. Hindi daw maging exception si PBBM kung may ebidensya, Attorney Sal. Ano pong reaction dyan? Tatawa na naman ako. Nauubo tuloy ako. Hi po sa mga tropa natin sa TikTok. Alam mo, meron akong mensahe sa kanya. Oy, Japan. Ayan Ano daw ka yan? na naman, hindi ka na Na natuto. Nasabihin mo, titingnan mo kung saan pupunta ang ebidensya at doon ka. Teka muna. Makukuha mo lang yung ebidensyang yan kung sasagawa ka ng investigasyon. Yun. Hindi, kasi ang investigasyong ginawa niya doon sa puro lang siya tanong. Tapos, naalala nyo yung mga babaeng nakamas, di ba? Tinatanong ni Senator Marcoleta kung ano bang ugnayan kay Romualdez, ganyan-ganyan. Alam mo ginawa ni Lacson, di ba siya, yung tanong ni Senator Marcoleta para dun sa mga dalawang babae, anak ng putya ang sumasagot si Lacson. Ikaw ba yung resource person? Ikaw ba yung inimbitahan para sumagot ka dyan? Manahimik kang tarantado ka. Hindi ka naman tinatanong eh, di ba? Doon pa lang halata mo na eh. Ba't ka nasagot? Hindi ka naman tinatanong. Etong dalawa yung tinatanong para saan? Para hindi magkamali ng sasabihin? Ganun ba yon? Nako. Lacson kakaiba ka talaga eh. Ewan ko sa'yo. Tapos ngayon, wala daw nagtuturo sa Pangulo eh. Paano mga matuturo eh? Hindi mo naman iniimbestigahan. Ambot. Baka ng investigasyon, merong isang dokumento na may sinasabi na ganito, ito, involved yan, ito, ganyan. On the basis of that affidavit or any statement, whether this is under oath or not. Kasi kung ako chairman, kahit na hindi pa under oath yan, pag nagbigay ka ng public statement, papatawag, magkikreate ako dito sa committee ito, patatawag kita. Oo, ganun lang naman kasimple. Kaya nga yung 18 Marines, ex-Marines, sa sinasabi nila, handa kaming humarap dyan. Handa kaming humarap. Pag pinatawag nyo kami, haharap kami dyan sa Blue Ribbon Committee kasi gusto naming isiwalat yung nalalaman namin.
Wala walang patawag walang hindi pinapansin. Tapos parang ang sinabi ni Lacson nun hindi naman credible yung mga yun. Bakit pa natin papatawag? Baka magsayang lang tayo ng oras. Anong kagaguhan yun? Nagsalita yung mga yun laban sa malawakang korupsyon na nangyari dito sa Pilipinas. History po ito. History nakawanto, putang inang yan. Pinakamalaking nakawan sa sa kasaysayan ng Pilipinas. 'Di ba? Ito na 'yun. Tapos nagsalita yung 18 ex-Marines patungkol diyan sa mga nangyayari na yan na naghahatid sila ng maleta kung saan-saan sa mga politiko, 'di ba? Naghahatid sila niyan. Bakit hindi mo imbitahan at imbestigahan mo kung totoo ba yung sinasabi nila? O hindi, wala talagang ebidensya na magtuturo na punta kay Romualdez at kay Bongbong Marcos kung wala kang investigasyon. 'Di ba? Ganun 'yon. Masyado kang bading Ay, sorry. Bading no? Ay, thank you sa mga tropa natin sa TikTok Titingnan ko ngayon kung totoo yung mga sinasabi mo. Paano, meron ka bang ebidensya? Makukorroborate mo yung mga sinabi mo. Oo. That's the only time mo makakakuha ng ebidensya pag pinatawag mo na yung mga binanggit niya doon. Hindi yung gusto mo, meron ka na ng affidavit. Hindi, walang corroboration to. Paano kung imbestigan to? Kaya ka nga mag-iimbestiga. Ano ka ba? Ano? That's the only way and only time you can find evidence that. Tapos ang pinaliwalaan nila mga pare, ito si Bernardo. Hindi ko pinagtatanggol yung mga binanggit ni Bernardo hindi ko inaano yun. Pero isipin nyo to mga pare, si Bernardo nagnakaw at umamin na may korupsyon o sistematiko yung pagnanakaw nila. 'Di ba? Umamin yan. Nagbalik pa nga ng 500 million 'di ba? Para mapasok saan? Sa WPP, Witness Protection Program, at napasok nga siya doon dahil nagbalik siya ng konting pera. Malaking pera 'yun Malaking pera yung 500 million 500,000 nga wala tayo Kahit nga 100,000 wala Pero isipin mo, yung 500 million na 'yun, puta, yung ninakaw nila mas malaki pa. Tapos dahil lang nagbalik kayo ng konting pera, safe na kayo? Nagtuturo. Sinong tinuro? Si Binay. Sino ba to? Si Senator Bong Revilla, si Escudero, kung sino-sino pa. Tapos mapapansin mo, lahat ng yon papunta sa Senate. Wala siyang binanggit na, anong tawag dito? Wala siyang binanggit pagdating sa Congress. Anak ng tinapa. Kung tutuusin, dapat doon nga siya magsalita. Doon nga yung bitawan niya Yung si Bernardo, doon dapat yung ilaglag niya Bakit mga pare? Isipin nyo, ang may hawak ng mga distrikto na to at may mga proyekto na yan, dyan sa Congress. Diba? Tapos lumabas pa yung mga unprogrammed funds. Diba? Mga unprogram na yan, putang ina. Ang lalaki, mga hayop. Diba? Kung pag-aaralan nyo mga pare, kung titingnan nyo maigi, ang lalaki ng mga unprogram na mga tarantado na to. Hindi naliliquidate yun mga pare Hindi naliliquidate. Hindi mo malalaman kung saan nila ginastos yun, mga hayop. Ang unprogrammed funds is para sa emergency. Pero meron naman tayong mga emergency funds na ginagamit. Pag may bagyo, ganyan-ganyan. Pero putya, ginawa nilang gatasan niyang unprogram na yan. Walang hiya. Tapos ni isang congressman, wala akong naririnig. Wala akong naririnig na, hindi ko alam kung may nakasuhan na ba na congressman, pero ni isang congressman wala akong narinig na tinuro ni Bernardo. Ang pinagtuturo yung mga senador. Kung tutuusin, ang mga nagbunyag niyan si Senador Senador Villanueva. Wala pa yung mga flood control na yan, hindi pa lumalabas yan, nagsasalita na si Villanueva diyan. Tapos bandang huli may kickback pa daw kay Zaldico na 1%. Ano yun? Kung ikaw may kinalaman ka dun sa mga nakawan na yun, putya, mananahimik ka, hindi ka magsasalita. Kasi siguradong yari ka. Di ba? Kaya nga itong nangyayari na to, putang inang yan, hindi to basta lang na, alam mo yun, putang ina. Pakiramdam natin, wala na tayo ng pag-asa dahil sa mga nakaupo na to, puta, pero hindi dapat Kasi a million tayong nahihirapan, hindi nyo ba nararamdaman? Kawawa yung mga yung mga kababayan natin. Isipin nyo, ang taas ng gasolina, tapos bibigyan pa nila, gagawin pa nilang
Alam mo yun, yung parang pulubi, parang timawa sa ayuda nila, mga demonyo. Oh, nagkakandamatay na nga. Meron pang ang huling balita. Alam ko na parang mahihimatay na yun si tatay eh. Tangina, para sa 5,000, oo, kailangan natin ng pera, pero para sa 5,000, pipila ka ng mahaba doon, ang init-init, putang inang yan, para lang sa 5,000 na binibigay ng gobyerno. Hayop, di ba? Wala talagang puso tong namamahala sa bayan natin eh. Demonyo eh, putang ina, ang dami nang namatay oh. Kung tatay ko mamatay doon, puta, babatuhin ko kayo eh. Di ba? Isipin mo yun, kaya pumunta, isipin mo, driver ka. Ang taas ng gasolina, wala ka nang maiuwi sa pamilya mo. O, ang laking tulong niyan, yung 5,000 na ayuda. Kasi ginagawa nilang ano yan eh. Ginagawa nilang ano yung mga Pilipino eh. Parang mga patay gutom sa ayuda na yan eh. O, ang laking tulong niyan. Hindi natin may pagkakaila. Ang laking tulong niyan, 5,000. Puta, tas papapilahin ka doon. Pagdating mo doon, wala pa yung pangalan mo. Ano yun? O, babalik ka na naman. Imbis na may maiuuwi ka na sa pamilya mo, dahil nga kailangan yung kumain ngayong araw na to at hindi ka na bumiyahe, wala kang makukuha. Putang ina, tapos, paano kung ikaw yung namatay na yun? Diba? Paano na lang pamilya mo kung ikaw ang inaasahan? Hayop na gobyerno na to, mga demonyo talaga. Tapos, wala pa tayo makita. Eto pa, yung nakawan dito sa flood control na to, ang dami ring namatay dito mga pare. Ang daming namatay na binaha dahil nasira yung mga flood control at substandard yung paggawa dyan. So nabatak, bumaha na naman at ang daming nadamay. Hindi biro to, putang inang yan. Sorry sa pagmumura pero nakakaputang ina talaga eh. Tapos wala tayong makitang wala tayong makitang progress dito sa nangyayaring investigasyon na to, putang inang yan. Kung sino-sino lang yung tinuturo nila. Yung mga naglalabas ng ebidensya, putya ayaw nilang imbitahan. Pero yung mismong nagnakaw, di ba? Isipin nyo to, si Bernardo umamin na nagnakaw yan at yung mga tao niya doon, money laundering doon sa casino. Yan yung tinatawag na BGC boys, di ba? Nagma-money laundering, naglalaban ng pera sa casino. O para para paglabas ng pera, malinis, galing sa casino. Tapos, papaniwalaan pa itong gago ng Bernardo na to. Di ba? Yan pa ang pinapaniwalaan at bandang huli na sa state witness pa. Ha? Ano yun? Tinuro lang si Senator Bong Revilla na ngayon. Anong nangyari dun sa investigasyon dyan sa kaso ni Senator Bong Revilla? Wala, hindi siya tinuturo ng mga tao ni Bernardo. Sinong tinuturo? Siya. Siya lang po eh. Siya ang mastermind eh. Siya ang nag-uutos sa amin eh. Oh, wala silang makitang ebidensya na nagtuturo na si Senator Bong Revilla ay kasama dyan sa flood control na yan, dyan sa may Pandibulacan. Hindi ko pinagtatanggol si Bong Revilla dito Hindi ko pinagtatanggol. Ang nakaka-bad trip dito mga pare, anak ng putya, umamin na yan eh. Umamin na nagnakaw yan eh. Umamin yan, demonyo na yan at nagbalik pa nga ng pera at ngayon magbabalik daw ng 1 billion para lang maipasok siya sa Witness Protection Program. Kita nyo kagago, nanunuhol ka ba sa sa korte? Sinusuhulan mo ba yung korte? Ano to? Diba? Nakina umamin yan, ba't hindi nyo ikulong yan? O ano ngayon? Ano siya ngayon? Safe siya pa ngayon. Will come out during the investigation. Paano? Mga nauna mong payag, inabsuelto mo si Martin. Inabsuelto mo si Presidente. Marcos Jr., walang ebidensya. Paano ka magkakaroon ng ebidensya? Hindi ka pa nag-iimbestiga. Yan ang problema. Kaya, yung kantang, ayan ka na naman, hindi ka na natuto. Bagay sa iyo yan. Si attorney, panela. Hindi ka na natuto daw, Lacson. Paano matututo yan? Putya, bading yan. Ay, sorry. Totoo. Yung mga kinakasuhan, mga pare, putya, yung mga kalaban nila, walang hiya. Samantalang yung mga kakampi, safe na safe, relax na relax. Si Martin Romualdez daw, mga pare hindi, 2 congressman na ang nagsasabi sa amin, Banateros, na hindi daw nagpapapasok yan si Romualdez. Wala daw yung hindi daw yan makita. Ba't na-restrict ako? Hindi ko alam. Dito sa TikTok. Hindi daw yan makita si Romualdez. Oo. Pero, eto mga pare, may attendance. Ang lupit. Walang hiya. Hindi pumapasok pero may attendance. Ano to? Gago, diba? Ito yung kay naman. Yung kay
Escudero naman, pag-usapan natin to. Hiniling na ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ang paglalabas ng precautionary hold departure order laban kay Senator Cheese Escudero at umano'y ibagman nito ang businessman na si Maynard Gu. Raffled na ang request sa Sandigan Bayan kanina. Matatandaan na under investigation si Escudero. Eto, ang weird ang weird nito mga pare. Isipin nyo mga pare, ito Hindi kaya, nagdadrama lang itong awayan ni Remulla tsaka ni Romualdez. Parang palabas lang nila. Hindi nyo ba naisip? Parang lang, style lang nila to na kunyari nag-aaway tayo, kakasuhan kita pero ang puntirya natin si Escudero. Kasi, tignan yun, nakatutok sila sa paghahanap ng ebidensya lang. Okay naman yung maghanap kayo ng ebidensya lang o maghanap kayo ng ebidensya dun sa mga inaakusahan nyo. Pero magtataka kayo mga pare, masyado silang naka-invested dito kay Escudero. Samantalang kay Romualdez, parang papetiks-petiks lang sila. Kasi baka ma-technical pagdating sa sa korte. Baka pag nasa korte na dahil may mga nakita silang mas maraming ebidensya kay Escudero na pinapalabas nila kuno na marami silang ebidensya laban kay Escudero, di umano kuno. Baka mas yun to ng korte. Hindi ko sinasabing baka panigan. Syempre may investigasyon pa yan. Pero parang ang mangyayari, si Romualdez mas prone o mas madaling ma-dismiss yung kaso niya. Di ba? Bakit? Kasi mahina, baka ma-technical at mahina yung ebidensya, so madi-dismiss. Parang dun din sa may dun din sa may nahulihan yung anak ng isang politiko, nahulihan ng droga na hinatid sa kanya mismo yung droga. Tapos na-technical at na-dismiss yung kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Baka ganun din yung mangyari. Naisip nyo ba yon? Baka mamaya, ganun din yung palabasin na madidismiss yan kay Romualdez sa kakulangan ng ebidensya. Mati-technical kasi mahina yung pinapasa nilang ebidensya. So kay Escudero, ang dami nilang mga palusot, ang dami nilang mga parang basta hinuhukay nila ng hinuhukay di umano o kuno yung mga ebidensya daw kay Escudero. Samantalang kay Romualdez, wala. Kinasuhan lang. Kita nyo yung kagaguhan nila? Escudero at Ngu matapos idawit ni former DPWH official at kasalukuyang state witness Roberto Bernardo sa flood control scandal. Diba? Putang ina, state witness si Bernardo. Ang sarap ng buhay. State witness tapos nagtuturo. Ito nga puta, ang pinagtuturo yung mga senador. Diba? Yung mga senador na na kadalasan natatag na Duterte daw kasi alam na to si Escudero. Si Escudero, di ba, pinabalik yung unang impeachment. So, pwede siguro, pinipilayan nila itong mga to na pwedeng bumoto sa anti-impeachment ni BP Sara pag nandyan na sa Senate yung impeachment. Kasi nga, wala na si Bato, di ba? Hindi naman wala na nagtatago na si Bato. So, bawas points na naman yun. Tapos, tatanggalin pa si Escudero, bawas points na naman yun. Marami silang mga paraan para talagang lahat ito mga pare, tumutukoy dun sa impeachment ni BP Sara. Sila ang nagnakaw. Puta, ang gusto nilang ma-impeach yung Vice President. Diba? Ganyang katindi ang gobyerno natin. Ayon sa affidavit ni Bernardo, aabot sa 160 million pesos ang ibinigay niya kay Ngu para sa GAA-inserted project sa Valenzuela. Close friend at campaign donor din daw ni Escudero, si Ngu. Una nang pinabulaan na nagdalawa ang mga nabanggit na aligasyon. Nagbanta rin si Escudero na kakasuhan niya si Bernardo para sa anyay malisyosong mga akusasyon. Kasuhan mo yan. Ganyan din yung ginawa nila kay kay Senator Bong Revilla, di ba? Na sinabi na naghatid daw ng pera si Bernardo diyan sa Cavite. Tapos pag sa isang affidavit niya, hindi naman daw yun hindi naman detalyado kung saan, anong oras, kailan, di ba? Wala Tapos nagpalit ng affidavit kung ano-anong sinabi. Ay nako, Bernardo, hayop ka. Tapos isa pa, ito naman nakulong, di ba? Nakulong si Senator Bong Revilla at kasi sinabi ng Pangulo ng kademonyohan na si Bongbong Marcos na kailangan may makukulong.
dapat may makulong. At ang pinakulong nila si Senator Bong Revilla. At ang malupit pa nito mga pare, ilang mga testigo na, marami ng mga testigo laban sa prosecution galing sa mga testigo nila na hindi tinuturo si Senator. Ito galing to sa sa kampo ni Bernardo Sa kampo ng prosecution to. Hindi ba ituro yung papel o link ni Senator Bong Revilla dyan sa flood control na yan, dyan sa issue na yan? Wala. Ilang beses na, marami na. Alam ko, yung huli, siyam. Kahit si Alcantara, hindi tinuturo si Senator Bong Revilla na may kinalaman. Wala siyang alam. Hindi niya nakita. Pero lahat yung mga yon, tinuturo si Bernardo na mastermind ng lahat ng yan. Putang ina, pinakulong nyo yung mama na wala kayong maipakitang ebidensya, tapos yung Bernardo nasa witness protection program. Ano to? Anong katarantaduhan to, ha? Hindi tama eh. Hindi tama yan mga pare. Putang inang yan. Magdanakaw yan tapos malaya. Anyway, maraming salamat. Hanggang dito na lang po muna ang ating programa. Kung nagustuhan nyo po, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-share at mag-likes ng ating mga videos. Paring RJ sa Blue App, Paring RJ TV dito sa Red App, at Paring RJ Baratero sa TikTok. Ayun. Maraming salamat mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Ako po si Paring RJ.